ngayon mga giling naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Good morning, ladies and gentlemen. Good morning! Ikinagagala ko kayong makasalamuha uli. Matagal na hindi tayo nagkapagkumustahan. Vice Mayor Agaton, si Ira, Chicano po ito. Kumusta na po ang issue tungkol sa pagtulong niyo raw kay Pastor Apolinario? Gaano katotoo ito, Vice Mayor? Nako, walang katotohanan yan, Ira. Puro paninira lang yan sa akin dahil malapit na naman ang eleksyon. At alam ko kung sinong umimbento ng istoryang yan. Ganun po ba, Vice Mayor? Ay, naku, Vice Mayor. Si Mario Residi po ito ng Balitang Alabian. Gaano katotoo na may relasyon daw kayo ng sekretary ni Prami Domingo? Ha? Walang katotohanan yan. Vice Mayor! Vice Mayor! Yung kapatid ninyo, nag-urumitado, may dalang baril at granada! Ano? Benito, umalis ka rito. Mag-umpisa ang sesyon na Pero Vice Mayor, si Aling Punyeng, nag-urumitado talaga doon. Ay, hindi namin masaway dahil may baril at granada. Ay, naghagis siya ng 3 granada. Pakwan, pumutok ang baril. Huwag kang maingay, sabi ko. Buti pa, umalis ka na. At ako nang bahala. Tatawag ko sa pulis para sila nang bahala. Sige na. Sige, Vice Mayor, kayo nang bahala. Talaga nagkakatakot. Sige, aalis na ako. Sorry for the interruption. Now, let's continue, ladies and gentlemen. Ano pang itatanong ninyo? At handa kong sagutin lahat. Ilabas niyo si Karyong! Kung hindi, papatayin ko kayo! Sobra na ka na po niyan. Ito ang malaking kamalian ni Bayaw. Binigyan niya ng barel at pinabayaang makakuha ng granada. Wala lang namang training binigyan ng barel. Hindi ba niya alam yan na hindi basta-basta humawak ng baril o granada ang isang tao? Makakawak lang ng baril kung may lisensya ka. Dadaan ka pa sa katakot-takot na test neuro test at iba pa. Tapos binigyan niya ang punyang na ito ng baril. Hindi na yata alam ni Bayaw ang ginagawa niya. Retiradong sundalo, dapat alam niya yan. Ha? Nakita ko na si Karyong! Nako. Ay, lumabas ka dyan, Karyong! Kung di babarilin kita! Naku, nakita niya ako. Basta hindi ako gagalaw dito. Hihintayin ko siyang makalapit. Saka ko siya biglang susunggaban. Aagawin sa kanya ang baril at mga dala niyang granada. Yahoo! Lumabas ka dyan, Karyong! Nakikita na kita! Yahoo! Paglalaroan kita ngayon dahil pinagsasagwan mo ako! Ngayon, dadakmain ko na. Aray ka! Nadaba ka, may malaking tipak ng bato pala dito. Natito na ako. Ngayon, patay ka na, Karyong! Babarilin kita sa ulo! Wag po niyan. Wag mong itutok ang baril sa ulo ka. Baka makalabit mo. Wag po niyan, wag. Aray ka! Patay na ka. Sumabog ang utak ka. Wala na. Wala na palang bala itong baril ko. Uwi ako. Kukuha ko ng bala.
makarating ako kaagad sa bahay. Kailangan maitago ko kaagad si Punyang. Baka hulihin na siya ng pulis. Hindi ko ipapaamin sa kanya na nabaril siya at naghagis ng granada. Kundi malaking problema. Ha? Nandito na pala ako. Bababa na ako kaagad. Hintayin ninyo ako dyan! Kukuha lang ako ng bala na baril ka! Nako, naghuhuramentado nga talaga. Hoy, Punyang! Anong ginagawa mo, ha? Ay, Tama na yan! Tama na! mabuti naman, kuya, at nadatnan kita rito. May umaagrabyado sa akin. Kailangan makaganti ako sa kanila. Bigyan ko sila ng leksyon. Uminahon Sige, ka, mga Punyang. ba- Tama na! Hey, kuya, hinamon nila ako dyan sa labas. Nagpaputok ako ng baril. Naubusan na kao. Bigyan mo nga ako ng bala, kuya. Ipapakita ko sa kanila kung gaano ako katapang. Bigyan mo na ako ng bala. Hoy, Punyang, tumahimik ka. Baka makatama ka. Huhulihin ka ng pulis at mabibilanggo ka. Pero kuya, minalik tayo eh. Sabi nila, duwag ka raw. Ibinabahag mo raw ang bayag mo. Kaya... Tama na! Ay, buti pa matulog ka. Para kapag may nagpuntang pulis dito, sasabihin kong natutulog ka at hindi ka pa lumalabas ng bahay. Sige na! Ha? Ayan na ang mga pulis. Eh, nako, pumasok ka na sa kwarto ka agad at huminga ka kunwari. Na parang natutulog ka. Bilisan mo na, baka badat ng kanilang gising. Talagang aarestuhin ka. Sige na! Ay, yung bala, kuya. Makikipagmarilan ako sa mga pulis na yan. Bigyan mo na ako ng bala. At granada. Hinabi ng tumahimik ka eh. Ayan. Tulog siya kagad. Ipapasok ko siya sa kwarto para pagpasok ng mga pulis, makikita nilang nakahiga sa kama. Kagawad Gusting, anong gagawin natin? Hindi na bumalik yung mga pulis. Hindi naman nila naaresto si Aling Punyang. Oo ka eh. Konsentidor talaga si Vice Mayor Agaton. Hindi niya ipinaresto yung kapatid niyang pangit. Kagawad Gusting! Pining! Kagawad Gusting! Pining! Si Veronica, nandyan na. Ano kayong balita? Veronica, ano balita? Nahuli ba ng pulis si Aling Punyang o hindi? Hindi ko alam eh. Kuan, nanganganib si Kapitan. Kailangan may sugod natin siya sa ospital. Bakit? Ano bang nangyari? Papunta na sana ako rito kanina nang masalubong ko si Aling Punyang. Kaya nagtago ako. Tapos nandun pala si Kapitan sa waiting shed. Pagtapat ni Aling Punyang doon, dadakmain sana ni Kapitan. Pero natiso ng paa sa malaking bato. Tapos nakita kong inumangan na siya ni Aling Punyang ng baril sa ulo. Pumikit na lang ako at tinagpan ko ang mga tenga ko at tumakbo akong papalayo. Tapos pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako at nakita kong nakahandusay si Kapitan doon sa likod ng waiting shed. Ano? Delikado. Halina kayo, tulungan natin. Isugod natin siya kaagad sa ospital. Halina kayo! Tara na, dalian niyo! Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman sa inyo. Teka,
Diba kagawad ka sa barangay ng Hingalwan? Opo, sir. Ako si Kagawad Gusting. Naku, pilyo ka rin pala. Diba, trisuri na ninyo itong kasama mo. Checks mo siya, no? Nako, hindi po, sarhento. Kwan, nagpunta kami dito dahil may papablatter kami. Ano, magpapaplatter kayo? Ay, bakit? Kasi ang aming kapitan ay nabugbog po. At kasalukuyang ginagamot siya ng sekretarya namin. Kaya ang tresurera na lang namin ang kasama kong nagpunta rito. Ano? Naku, alam ko na gistal na yan, kagawad. Ang tirisurira ninyo ang isasama mo para may pagkakataon kayong... Alam mo na ang ibig kong sabihin, kagawad. Naku po, Sargento, nagkakamali po kayo. Talagang magpapablatter po kami. Kasi kawawan naman po si Kapitan eh. Dahil konsentidor ang bayaw niya. Aba, sinong bayaw niya ang tinutukoy ninyo? Si Vice Mayor Agaton. Ganun ba? Anong sinabi mo, Kagawad Gusting? Konsentidor ako? Naku! Vice Mayor Agaton, nandito ka. Nako, patay. Sarhento, Sir. ulihin silang dalawa, di kulong. Sila ang nambugbog sa bayaw ko. Ha? Ay, hindi po totoo yan! Ano? Hindi! Anong kailangan ninyo sa akin sa rintaw? Kapitan Karyong, ikaw ay inaaresto sa salang pambubugbog sa iyong asawa. Ilabag mo ang Republic Act 9262. Bawsi, Violence Against Women and Children. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kimok. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa alumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol sa iyong pinili. At kung wala kang kakayanan, ito ay pagkakalob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? Kaya sige na, sumama ka lang matiusay sa amin. Men! Sir! Dapil siya! Yes, sir! Alay, hindi yan nakala. Pumasok ka na. Manhay ka daw sa'yo, Mayor. Alay, ikaw pala, Vice Mayor. Alay, marahay na araw daw din sa iyaw. Halika, maupo ka. Salamat, Mayor. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Vice Mayor Agaton? Mayor, nagpunta ako rito para humingi ng tulong dahil masyadong kinawawa ang aking kapatid. Si Punyang ba na asawa ni Kapitan Kalyong sinasabi mo, Vice Mayor? Alay, bakit anong nangyari sa kapatid mo? Mayor, binugbog siya ng bayaw ko, kaya kailangang mabigyan siya ng leksyon. Gusto kong tuluyan na siyang mabulok sa bilangguan. Naka, Vice Mayor, kilala ko si Kapitan Kalyong. Alay, napakabait na tao yun eh. Hindi niya magagawa yan. Pero, Pasensya Mayor... ka na, Vice Mayor. Alam mo, lumapit sa akin si Kapitan noong isang araw. Humihingi siya ng tulong sa akin dahil nahalata niyang may sama ka ng loob sa kanya. At ang dahilan na pinakiusapan mo siyang hiramin mo pansamantalang sekretarya ng barangay pero hindi siya pumayag. Dahil marami silang trabaho. Alay mula noon galit ka daw sa kanya at pati kapatid mo ginamit mo para makaganti ka sa kanya. Ha? Alam pero ko nag-aalibay ka, Vice Mayor, pero pasensya ka na. Mas pinaniniwalaan ko si Kapitan kaysa sa iyaw. Mayor, Alam mo,
Masyado kang makasarili, Vice Mayor. Alisin mo ang ganyang ugali mo. O, pare Adong, mabuti naman at nakarating ka. Tamang-tama ang panahon. Nasira ng magandang samahan ng magbayaw na si Vice Mayor Agaton at si Karyong. Kakampi na natin si Vice Mayor Agaton ngayon. Ganun ba, pare? Mabuti kung ganun. Hindi na tayo mahihirapang gumante sa kanya. Talagang hindi na. Teka pare, ano bang nangyari dyan sa mga mata mo? Pala kang si Joker, ha? Hindi ko sasabihin sa kanya nga binugbog ako ni Belinda nang ipilit kong umuwi dito. Pare, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Anong nangyari dyan sa mga mata mo? May black eye ka? Ito ba, pare? Nako, nakursunadan ako doon sa Legazpi. Alam mo, pare, 7 kalalakihan na matitipuno ang katawan. Plano nila ako nga gulpihin. Ayun, lakda silang lahat. Pero tinamaan din nila ako. Kaya ito, may black eye din ako. Ganun ba? Ang galing mo naman pare. Kahit matanda ka na hindi pa rin pala kumukupas ang alam mo sa martial arts. Ha? Oo naman na, pare. Sana hindi pa uwi dito si Belinda. Kundi mabubuking ako. Pare, may dumating. Sino kaya yan? Pare, si Belinda ang dumating. Itago mo ako, pare. Itago mo ako sa kanya. Sabihin mo, wala ako. Pare! Kayo pala, Kagawad Adong, Kagawad Asyong. Pumasok kayo kagad. Vice Mayor, pinatawag mo raw kami ni Paring Adong. Oo. Maupo muna kayo at may pag-uusapan tayo. Kuan, ano bang pag-uusapan natin na Vice Mayor? Eto, bibigyan ko kayong 2 ng tig-1 baril. At sa inyo na yan. Kung magtatagumpay kayo sa ipapagawa ko sa inyo. Kahit mahirap man yan, Vice Mayor, nakahanda kami basta ikaw ang nag-uutos sa amin. Kuan, tama ang sinabi ni Pare Asyong, Vice Mayor. Anong gagawin namin, Vice Mayor? Sabihin mo lang sa Madali amin. lang ang ipapagawa ko. At pabor na rin sa inyong 2 ito. Sige, ano ba yon? Sabihin mo lang sa amin na handa kami ni Pare Asyong. Alam kong galit na galit kayo sa bayaw ko. Kaya patayin nyo na siya sa araw na ito. Vice Mayor. Ano kaya ang gagawin ng 2 kagawad sa sinabi ni Vice Mayor Agaton? Magiliw naming tagapakinig, abangan ng susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan
Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!